Ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang tamang salita na tinutukoy sa mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang pananim. Intercropping. Ikalawa, isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Hydroponics. Isang paraan na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginagamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka. Tama! Aquaponics. Ito ang sinasabing naglalagay ng trabaho sa hangin upang makabuo ng mga pananim. Tama! Aeroponics. Ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas, kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. Tama! Urban gardening. Paghawan ng bokabularyo. Ahensya, isang organisasyon, kumpanya o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin. Organisasyon, isang pangkat o grupo ng mga individual na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Non-government organization ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan. Ordinansa, isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isakatuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Republic Act No. 10068, the Organic Agriculture Act of 2010. Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Republic Act 9003, Ecological Waste Management Act. Ito ay isang mahalagang batas na may layuning na ang bawat barangay
munisipalidad at mga lungsod na magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Department of Agriculture o DA. Ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo at iba pa. Agricultural Training Institute, DAATI. Ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyu tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Food and Agriculture Organization. Ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Ibigay ang kahulugan ng mga acronym na natalakay sa paksa. Aralin 2. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Tukuyin ang mga sumusunod na personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Edith Daquioy. Si Edith Daquioy ng Ref Mud Farms ang may-ari ng pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa sa Ilocos Norte. Ang kanyang bukid ay bunga ng kanyang paghahanap ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Ang Dragon Lady, gaya ng tawag sa kanya, ay nakapagpalago ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbabago sa proseso at pagsasaliksik at kilala ang kanyang bukid sa zero-waste farming practices nito. Sa paglawak ng kanyang negosyo, natanto ni Edith ang pangangailangan na magparehistro ng kanyang agribusiness at hikayatin ang iba pang mga lokal na magsasaka na sumali sa produksyon ng dragon fruit. Ang kanyang dragon fruit ay ipinamamahagi dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing malalaking producer ng dragon fruit ang Pilipinas. Jose H. Mercado. Ang pagmamahal para sa masarap na kape ay nagpapatuloy kay Jose H. Mercado at sa kanyang pamilya, na mga tuwirang mga kaanak ng mga orihinal na mangangalakal ng kape sa lungsod ng Lipa. Si Barako Joe, gaya ng palayaw na maaari niyang tawagin ayon sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan. Nagsimula mula sa pinakamababang simula at ito'y binibiro niyang alaala. Ipinanganak ako sa loob ng isang sako ng kape sa ilalim ng puno ng kape. Ang kanyang ama na si Macario Mercado ay may pangarap na maglingkod ng barako mula sa butil hanggang sa tasa. Nahikayat ng pangarap na ito at pagmamahal para sa lahat ng bagay tungkol sa kape. Ang unang Cafe de Lipa ay nagbukas noong ika-26 ng Oktubre 2006. Arsenio Barcelona. Mula sa kanyang mga paglalakbay sa Taiwan,
Na-inspire si Arsenio Barcelona sa teknolohiya at mga paraan ng pagsasaka na kanilang ginagamit. Ipinabalik niya ang impormasyong ito sa Maynila. Noong 1997, kinuha siya ng No New Seeds Company, ang pinakamalaki at prestihiyosong breeder, producer at distributor ng binhi sa Taiwan, upang maging eksklusibong importer at distributor ng kanilang mga produkto na nagbunga ng pagkakabuo ng Harvest Agribusiness Corporation. Matapos ang kanilang tagumpay, nag-aalok sila ng buwanang pagsasanay upang hikayatin at magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na subukan ang pagsasaka sa kanilang bakuran. Paris Uy. Ang advokasya ni Paris Uy para sa mga organikong produkto ay mabuti ang naging pagtanggap sa bansa. Siya ay nakatuon sa pag-aani ng organikong gulay na ngayon ay lubos na nasa demanda. Ang Live Green International Incorporation ngayon ay namamahagi ng sariwang ani at organikong produkto sa 19 mga tindahan sa bansa, kasama na ang mga kilalang mall at mga establishmento. Binalak din nila ang unang tindahan ng buong pagkain sa bansa na tinawag na organiko. Ang Live Green ay nagbibigay din ng mga programa ng pagsasanay sa mga magsasaka at hanggang Mayo 2014. Sila ay nakapagtala ng kabuuang 116 mga nagtapos, kung saan 88 sa kanila ay ngayon ay mga sertipikado at opisyal na mga kontratadong magsasaka ng organikong produkto. Senin Bacani, dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at country manager ng Dole Philippines, si Senin Bacani. Siya ay may malalim na kaalaman sa agrikultura. Siya ang nagsilbing Chief Executive Officer o CEO ng La Fuerza Incorporated, isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Sa kanyang determinado na tumulong sa komunidad, binago niya ang malalawak na lupain sa isang plantasyon na ngayon ay nagbibigay ng 5 hanggang 6 na milyong kahon ng Cavendish na saging na inilalabas sa gitnang silangan at sa Asya. Kilala sila sa tagline na "Nag-e-excel kami dahil nagmamalasakit kami." AgroChamp. Tukuyin muli ang mga personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Una, kape. Ikalawa, organikong gulay. Ikatlo, dragon fruit. Ikaapat, saging. Ikalima, breeder, producer at distributor ng binhi. Test 2. Aha! Ano-anong mga katangian ang maaaring taglayin ng mga taong matagumpay sa paghahalaman? Isulat sa patlang ang iyong mga sagot. At dito nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!